Our theme, Ang tema natin sa buwang ito ay ano ang Kristiyanong neutralidad, paano natin ito maipapakita, at bakit dapat tayong maging neutral. Ano sa palagay mo? Anong pinaniniwalaan mo? May magagawa ka ba para maalis ang kawalang katarungan? Kapag pinag-uusapan ng tungkol sa politika, baka isipin nating pilosopiya lang ito. Pero kapag mga mahal natin sa buhay ang dumanas ng kawalang katarungan, baka apektado na tayo. Inaasahan natin na ang mga tao ay may iba't ibang opinyon tungkol sa politika. Inihula ng Apokalipsis 8 hanggang 13 na sa mga huling araw, magiging mainit na isyu ang tungkol sa gobyerno at gigipitin ng mga tao na pumili ng papanigan. Kaya ang dapat itanong ng bawat isa sa atin ay, ano ang gagawin ko kapag pinagtatalunan ng mga tao ang solusyon sa kawalang katarungan? Bilang mga Kristiyano, gusto nating tularan ang halimbawa ni Kristo. Kung may isang tao na makakalutas sa kawalang katarungan, ito'y walang iba kundi si Jesus. Talagang nahabag siya sa mga tao. May kakayahan siyang pakainin ng nagugutom, pagalingin ng may sakit, buhayin muli ang patay, at kaya niyang abutin ang puso ng mga tao. Pwede sanang maging magaling na politiko si Jesus. May pagkakataon siyang gawin iyon. Inialok sa kanya ni Satanas ang lahat ng kaharian sa mundo kapalit ng isang gawa ng pagsamba. Pero tinanggihan ito ni Jesus. Hindi rin niya sinabi na walang karapatan si Satanas na ialok iyon. Sinika pa nga ng mga kababayan ni Jesus na gawin siyang hari. Pero tinanggihan niya iyon. May nagtanong din sa kanya kung dapat bang magbayad ng buwis sa gobyerno ng Roma. Muli, si Jesus ay nanatiling neutral. Tumanggi siyang maging tagapamahala ng daigdig, leader ng bansa o maging aktivista. Ibig bang sabihin walang pakialam si Jesus na wala siyang opinyon? Meron. Hindi natin kayang unawain ang lalim ng malasakit ni Jesus. At sa pakikitungo niya sa mga tao, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng katarungan. Pero alam niya na ang pinakamahusay na gawin ay turuan ng iba tungkol sa kaharian ng Diyos na lubusang mag-aalis ng kawalang katarungan. Kaya ano ang sinabi ni Jesus na dapat maging saloobin natin sa gobyerno ng tao? Makikita ito sa sagot ni Jesus sa tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis sa gobyerno ng Roma na nasa Marcos 12:15 hanggang 17. Dalhan ninyo ako ng isang denaryo. Nagdala sila ng isang denaryo at sinabi niya sa kanila, kaninong larawan at pangalan ito? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Kaya sinabi ni Jesus, ibayad ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, pero sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos. Ano ang mga bagay na kay Cesar? Sa Roma 13:1-7, binanggit ni Pablo ang buwis, tributo, takot, at karangalan. Pansinin din, sabi ni Jesus, ibayad ninyo kay Cesar ang mga bagay. Anong ibig sabihin nito? Si Cesar, ang namamahalang otoridad noon, ang nagpagawa ng mahahalagang bagay, gaya ng mga barya. Kaya may karapatan si Cesar na hingi ng mga baryang iyon. Gagamitin ito ng estado para paglingkuran ng mga tao. Kinilala yan ni Jesus. Sa kabilang dako, ang pinakamahahalagang tinataglay natin ay regalo mula sa Diyos mismo, ang ating puso, buhay, isip at lakas. Hindi natin pwedeng ibigay ang mga bagay na ito kay Cesar kasi hindi naman si Cesar ang nagbigay nito sa atin. Sa halip, ibinigay natin ang mga iyon sa Diyos nang ibigin natin siya at inialay natin ang ating buhay sa Kanya. Tungkol sa pag-ibig natin sa Diyos, sinabi ni Jesus sa Marcos 12:30. Dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Oo, ang pag-ibig na ibinibigay natin sa Diyos ay buo, buong puso, buong buhay, isip at lakas. Kaya ang mga umiibig sa Diyos ay sumusuporta kay Jesus na siyang hinirang ni Jehovah bilang hari.
Pero paano ipagtatanggol ng mga alagad ni Jesus ang kaharian kapag sinasalansang ito? Malalaman natin ang sagot sa mga pangyayari noong huling gabi ni Jesus sa lupa. Iniulat sa Mateo Kabanata 26 na nung dumating ang mga taong may mga espada at pamalo para arestuhin si Jesus, si Pedro ay humugot ng espada. Tinaga niyang alipin ng mataas na saserdote at natagpas ang tenga nito. Iniulat ni Juan na ang pangalan ng alipin ay Malco. Iniulat naman ni Lucas na hinipo ni Jesus ang tenga ng lalaki at pinagaling ito. Isipin yan, hindi nagalit si Jesus sa mga lalaking umaresto sa kanya. Isa pa, sa Mateo 26:52, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito, dahil ang lahat ng gumagamit ng espada ay mamamatay sa espada." Bakit hindi sang-ayon si Jesus sa ginawa ni Pedro? Katulad din ang dahilan kung bakit hindi siya nakikisangkot sa politika. Ipinaliwanag ito ni Jesus nang humarap siya kay Poncio Pilato ng gabing iyon. Ganito ang mababasa natin sa Juan 18:36. "Ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutan ito." Oo, dahil ang kaharian ni Jesus ay hindi mula sa tao, hindi nito kailangan ng mga taong tagapagtanggol. Paano natin matitiyak na ito ang ibig sabihin ni Jesus? Tingnan natin ang pagpapatuloy sa Juan 18:36. "Kung ang kaharian ko ay bahagi ng sanlibutan ito, lumaban sana ang mga tagasunod ko para hindi ako madakip ng mga Hudyo. Pero ang totoo, hindi nagmumula rito ang kaharian ko." Kaya bilang mga Kristiyano, ano ang pananaw natin pagdating sa politika? Neutral tayo. Minsan, hindi naiintindihan ng mga tao ang ibig sabihin nito. Iniisip ng ilan na dahil hindi natin sinusuportahan ang espesipikong gobyerno, malamang na nasa kabilang panig tayo. Noong dekada 50, sa Republic of Congo, inakusahan ng mga otoridad ang mga saksi ni Jehovah ng pagiging komunista. Pero noong dekada 70, nang maging komunista ang gobyerno ng Congo, nagalit na naman sila sa atin dahil hindi tayo komunista. Pero ngayon, legal nang kinikilala bilang relihiyon ng mga saksi ni Jehovah sa Republic of Congo. Para sa ilan, ang ating Kristiyanong neutralidad ay kawalang interes. Iniisip naman ng iba na tayo ay laban sa gobyerno. Talakayin natin ang dalawang opinyon na ito. Una, malaki ang pagkakaiba ng Kristiyanong neutralidad sa kawalang interes o apathy. Ang apathy ay nangangahulugan ng kawalang interes, sigla o malasakit. Interesadong-interesado tayo sa mga tao at nagmamalasakit tayo sa kanila. Gaya ni Jesus, tinutulungan natin ang mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na ang kaharian lang ang makapag-aalis ng kawalang katarungan. Sa halip na baguhin ang politikal na mga organisasyon, ginagamit natin ang Biblia para tulungan ng mga tao na magbago. Ginagawa natin to kasi naniniwala tayo na ang mga problema ng tao ay hindi tungkol sa politika, kundi tungkol sa moralidad. Bakit natin masasabi na ang mga saksi ni Jehovah ay hindi banta, kundi nakakatulong pa nga? Sumusunod tayo sa batas. Sinusuportahan natin ang komunidad sa voluntaryong paglilingkod at serbisyong pangkomunidad kung meron man, at nagbabayad tayo ng buwis. Totoo, hindi tayo bumoboto, pero hindi rin tayo nanggugulo sa mga eleksyon o nakikialam sa mga gustong bumoto. Totoo, hindi tayo nangangampanya o kumakandidato, pero hindi rin tayo mapaminta sa mga nasa kapangyarihan, mareklamo sa mga patakaran o sumusuporta sa mga demonstrasyon. Totoo, hindi tayo sumasaludo sa bandila, pero hindi natin ito susunugin, duduraan, ni hahamakin man ang bansang kinakatawan nito kahit sa mga lugar na malayang ipahayag ang opinyon sa gobyerno. Totoo, hindi tayo umaawit ng pambansang awit, pero hindi rin natin pinipigilan ng iba na umawit ni ipinapakita man nating hindi tayo umaawit. Hindi lang tayo nakikibahagi. Hindi tayo papatay ng tao sa digmaan at hindi rin tayo marahas sa mga tao sa komunidad. Kaya hindi tayo nagtataguyod ng politikal na ideya, pero hindi rin natin hinahatulan ang mga ito kahit sa puso natin. Yan ang ibig sabihin ng pagiging neutral. Wala tayong pinapanigan. Pero paano kung may ipagawa sa atin ng gobyerno na labag sa mga utos ni Jesus?
May simulain sa Biblia para dyan. Sabi ng Gawa 5:28-29, dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala sa halip ng mga tao. Hindi ito pagwawalang bahala sa gobyerno. Pagpapakita ito ng matinding paggalang sa Diyos. Kung ipagawa ng gobyerno ang ipinagbabawal ng Diyos o ipagbawal ng gobyerno ang mga utos ng Diyos, ang susundin natin ay walang iba kundi ang Diyos. Baka masabi ng iba, dahil sa saloobing yan, pwedeng magalit sa inyo ang gobyerno. Inihula ni Jesus na mangyayari ito. Sabi sa Mateo 24:9, kapopuotan kayo ng lahat ng bansa dahil sa pangalan ko. Sa Apokalipsis 2:10, sinabi pa ni Jesus na ang ilan sa kanyang mga alagad ay ibibilanggo. Hindi lahat pero may ilan. Kaya okay sa atin kung hindi tayo mabilanggo pero hindi tayo masisiraan ng loob kung ibilanggo man tayo. Iniisip natin ang libu-libong kapatid na nahatulang mabilanggo ng mahabang panahon dahil sa kanilang Kristiyanong neutralidad. Ipinagmamalaki natin sila. Ipinapanalangin natin sila. Alam nating natutuwa si Jehovah sa kanila. Ang pagbabata nila sa ilalim ng pagsubok ay tagumpay para sa ating lahat. Bakit? Sumulat si Pablo sa kongregasyon sa Efeso. Pakiusap, huwag kayong masiraan ng loob dahil sa mga paghihirap ko alang-alang sa inyo, dahil para ito sa karangalan ninyo. Isinulat ito ni Pablo habang nakabilanggo siya sa Roma. Bakit ang mga paghihirap ni Pablo ay karangalan para sa mga taga-Efeso? Ang pagtiyatiyaga niya sa ministeryo sa kabila ng mga pagsubok ay nagpakita sa kongregasyon na ang pribilehiyo nila bilang Kristiyano ang pinakamahalaga. Kung basta na lang sumuko si Pablo, baka isipin nila na ang pananampalataya nila, ministeryo at pag-asa sa kaharian ng Diyos ay hindi naman mahalaga. Dahil kay Pablo, naunawaan nilang napakahalagang maging Kristiyano. Ipinakita niya na sulit ang anumang sakripisyo para manatiling tapat. Gayon din, ang pagbabata ng mga kapatid natin sa bilangguan ay nagpapatunay na ang pag-asa nila ay buhay at ang kaharian na sinusuportahan nila ay tunay. Ipinagmamalaki nilang maging sakop hindi ng gobyerno ng tao, kundi ng makalangit na gobyerno. Isang kaharian na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan sa isang daigdig na wala ng digmaan. Without war.